Ang tahimik na korte ay biglang nanigas ng tumayo mag-isa ang katulong. Nakayuko ang mga mata habang ang mga bulong-bulungan ay humahatol sa kanya bago pa man magsalita ang katotohanan. Ang suot niyang lumang uniforme ay may dalang mga taon ng tahimik na paglilingkod. Ngunit ngayon, nakita lamang ng mga tao ang kahirapan, hindi ang sakripisyo na tinahi sa tela. Sa kabilang dako ng silid ay nakaupo ang mayamang pamilya. Malamig ang mga mukha na binabantayan ng yabang, naniniwalang ang pera ay laging nagpoprotekta sa reputasyon mula sa sisi. Nanginginig ng mahina ang mga kamay ng katulong, hindi dahil sa kasalanan, kundi sa takot na baka mawala ang kanyang dignidad bago pa niya masabi ang katotohanan. Puno ng alaala ang isip niya tungkol sa pag-aalaga sa mga anak ng iba. Pag-ibig na ibinigay ng libre, kahit ang sarili niyang anak ay naghihintay mag-isa sa bahay ngayong gabi. Bawat titig ay mabigat, parang hatol na binigay bago marinig ang kwento niya, parang nakalimutan ang katauhan sa likod ng makikintab na kahoy na dingding. Iniiwasan ng makapangyarihang negosyante ang tingin niya, itinago ang mga sekreto sa ilalim ng kumpiyansa na binuo sa yaman, katayuan, at maingat na binuo ng mga kasinungalingan. Handa na ang hukom na ipahayag ang desisyon, habang lumalakas ang katahimikan sa hangin, parang tadhana na sinasara ang mga pinto ng walang awa o pasensya. Pagkatapos, isang batang babae ang maingat na nakatingin sa lahat, seryoso ang maliit niyang mukha, naunawaan ang isang bagay na ayaw kilalanin ng mga matatanda ngayon. Hinawakan niya ng mahigpit ang itim na folder sa dibdib, hawak ang katotohanan na hindi inaasahan mula sa isang bata na napakabata pa, ngunit napakatapang sa loob. Napansin ng katulong ang matatag na tingin ng bata, isang kakaibang aliw ang dumampi sa kanyang puso, parang pag-asa na ayaw mawala ng tuluyan. Walang nakakaalam na sa loob lamang ng ilang segundo, isang boses na dalisay at walang takot ang tataas, na magpapalit ng kahihiyan sa katotohanan sa harap ng lahat. Dahan-dahang tumayo ang batang babae, ang upuan ay bahagyang kumaluskos. Ngunit ang tunog ay tumunog na parang kulog sa buong tahimik na bulwagan ng korte. Inabot siya ng ama sa gulat, binubulong na umupo, ngunit mas malakas ang paniniwala kaysa takot na gumabay sa maliit at matatag niyang hakbang. Tahimik siyang lumakad pasulong, mahigpit na hawak ang itim na folder, na parang pinoprotektahan ang isang marupok, ngunit sapat na makapangyarihan upang basagin ang mga kasinungalingan. Nagbago ang tingin ng mga tao sa pagkalito, kumalat ang hindi paniniwala sa mga mukha na ilang sandali lang ay sigurado sa di umano'y kasalanan ng katulong. Nanginginig ang hininga ng katulong habang nakatingin, nararamdaman ang isang hindi inaasahang pangyayari na nagbubukas na parang tadhana na ayaw manahimik pa. Huminto ang bata sa tabi ng witness stand, itinaas ang baba ng matapang, ang kawalang malay ay mas nagniningning kaysa sa yaman na nakapaligid sa kanyang pangalan. Malambot ngunit malinaw ang kanyang boses, tumatago sa yabang. Hindi siya may kasalanan at mapapatunayan ko kung ano talaga ang nangyari rito. Agad na kumalat ang bulungan sa buong silid, pinalitan ng duda ang yabang habang lumalapit ang mga tao, pinapatay ng kuryosidad ang dating hatol. Humigpit ng todo ang ekspresyon ng negosyante, nabasag ang kumpiyansa na parang sinisimulan na ng katotohanan na ibunyag ang mga nakatagong makasariling gawa. Pinigilan ng hukom ang pagdinig, nakikilala ang tapang na bihira, kahit sa matatanda, lalo na sa isang batang nakatayo mag-isa para sa hustisya. Dahan-dahang binuksan ng bata ang folder, inilabas ang mga dokumento na hindi inaasahan ng sinuman, bawat pahina ay may tahimik na pruweba ng nakalimutang kabutihan. Sa sandaling iyon, bumalik ng mahina ang pag-asa sa katulong, parang matagal nang nawalang boses na bumubulong na sa wakas ay makikita at maririnig na siya. Inilagay niya ang unang dokumento sa harap ng hukom. Pruweba ng mga sweldo na pinigilan sa loob ng maraming taon, kahit may mga pangako na sinabi sa publiko. Dahan-dahang kumalat ang pagkagulat sa silid habang ang mga numero ay nagpapakita ng sakripisyo na nakatago sa likod ng tahimik na katapatan at katahimikan ng katulong. Hindi mapakali ang negosyante na pagtanto na ang mga record na dating binabaliwala ay ngayon ay mas malakas ang boses kaysa impluensya o reputasyon. Ipinaliwanag ng bata ng kalmado kung paano binayaran ng katulong ang mga medikal na bill ng iba habang ang sarili niyang anak ay kulang sa basic na kaginhawahan at pag-aalaga. May bigat ng hustisya ang maliit niyang boses, bawat salita ay matatag, binabasag ang mga dingding na itinayo ng yaman at pabaya na pag-aakala sa paglipas ng panahon. Tinakpan ng katulong ang bibig sa gulat,
Hindi niya naisip na ang kanyang mga tahimik na pakikibaka ay nasaksihan, naalala, at ipinagtanggol ng bukas ngayon. Isa pang papel ang nagpapakita ng mga donasyon na ginawa ng lihim sa pangalan ng amo. Kabutihan na ginamit upang ipulish ang hindi karapat-dapat na imahe sa publiko. Dahan-dahang lumuhod ang mga mukha na dating mapagmataas, kumalat ng tahimik ang kahihiyan kung saan dating nakatayo ng may kumpiyansa ang hatol. Maingat na pinag-aralan ng hukom ang bawat pahina, lumalalim ang seryosidad habang nabubuo ang pattern ng katotohanan na imposibleng tanggihan o baliwalain na. Sinubukang mag-object ang abogado ng negosyante, ngunit ang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng takot na hindi na makontrol o mabura ang mga katotohanan ngayon. Nagtipon ang luha sa mata ng katulong, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa ginhawa na ang dignidad na matagal ng ilibing ay muling humihinga. At patuloy na hinawakan ng bata ang higit pang ebidensya, alam na may isang huling katotohanan na sapat na makapangyarihan upang baguhin ang lahat magpakailanman. Dahan-dahang itinaas ng bata ang huling dokumento, isang sulat na nilagdaan na nakatago sa loob ng maraming taon, may bigat na katotohanan kaysa pera o kapangyarihan. Inihayag na ito ay sinulat mismo ng negosyante, inaamin na iniligtas ng katulong ang kanyang anak na babae sa isang nakaraang aksidente ng tahimik. Nanlumo ang buong silid sa katahimikan habang nagbanggaan ang memorya at pagtanggi, inilalantad ang pasasalamat na nakatago sa ilalim ng yabang at kaginhawahan. Nagulat muna ang katulong, pagkatapos ay naalala niya ang gabing iyon ng panganib ng piliin niya ang tapang kaysa sa sariling kaligtasan. Hindi niya kailanman sinabi iyon, naniniwalang ang kabutihan ay hindi dapat humingi ng gantimpala o pagkilala mula kaninuman. Namutla ang mukha ng negosyante, napagtanto na ang batang nasa harap niya ay nabuhay dahil sa babaeng inakusahan niya. Nagbago ang mga bulungan mula sa hatol tungo sa pagsisisi habang binabago ng katotohanan ang pananaw, ginagawang hindi komportableng pagmumuni-muni ang yabang sa lahat. Seryosong lumapit ang hukom, naunawaan na hindi na ito tungkol sa pagnanakaw, kundi sa nakalimutang katauhan at dangal. Malambot na sinabi ng boses ng bata, ang hustisya ay dapat may pasasalamat, hindi parusa na ipinanganak mula sa yabang at pabaya na pagkalimot. Tahimik na tumulo ang luha ng katulong, natunaw ang mga taon ng katahimikan sa isang sandali kung saan ipinagtanggol na bukas ang kanyang dignidad. Dahan-dahang ibinaba ng negosyante ang ulo, dinadala ng kahihiyan na mas mabigat kaysa sa yaman na akala niya ay makakaprotekta sa lahat. Ngunit may isang desisyon pa rin na natitira. Isang aksyon na magpapakita kung tunay na magbabago ang isang matigas na puso ngayon. Dahan-dahang tumayo ang negosyante, nanginginig ang yabang sa loob niya habang hinihingi ng tapang na harapin ang katotohanan sa harap ng lahat. Nahirapan muna ang boses niya, mabigat sa kahihiyan, inamin na binabaliwala niya ang kabutihan dahil binulag siya ng yaman sa hustisya. Inamin niya na ang akusasyon ay mula sa takot sa eskandalo, hindi ebidensya, inilalantad ang kahinaan sa ilalim ng otoridad. Tahimik na nakinig ang korte, nakasaksi kung paano yumuko ang kapangyarihan sa harap ng katotohanan, isang bihirang sandali kung saan hindi makapag-utos ang katayuan ng respeto. Tumingin siya sa katulong ng nakayuko ang mata, humingi ng paumanhin sa publiko sa kahihiyang hindi kailanman maayos ng pera. Tahimik na nanatili ang katulong, sinisipsip ang mga salitang hindi niya inasahan. Sakit at dignidad, magkasamang tahimik sa loob ng kanyang puso. Maingat na pinanood ng bata, umaasa na tunay ang pagsisisi, hindi isa pang palabas para protektahan ang reputasyon. Muli, maingat na naitala ng hukom ang bawat salita, kinikilala ang pananagutan bilang unang hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng katarungan na matagal ng dineni. Dahan-dahang tumulo ang luha sa mukha ng katulong, hindi mula sa tagumpay, kundi sa paglabas ng mga taong dala-dala ng mag-isa sa katahimikan. Inamin ng negosyante na karapat-dapat siya sa pasasalamat, hindi sa spetsa, at nangako na ayusin ang bawat mali na dulot ng kanyang aksyon. Dahan-dahang dumaan ang pagbabago sa silid habang lumambot ang hatol tungo sa pagmumuni-muni at pinalitan ng empatya ang pabaya na pag-aakala ng tahimik. Ngunit hindi pa sinasabi ang pagpapatawad dahil ang paghilom ay nangangailangan ng higit pa sa paumanhin. Kailangan ito ng pruweba sa pamamagitan ng binagong aksyon sa hinaharap. Nagpahayag ng pahinga ang hukom, nagbibigay ng espasyo para sa resolusyon lampas sa parusa dahil hiniling ng katotohanan ang pagpapanumbalik, hindi lamang hatol.
Dahan-dahang lumapit ang negosyante sa katulong, nag-aalok ng nakasulat na bayad para sa hindi binayarang sweldo at pinsalang dulot ng maling akusasyon. Nangako siya ng suporta sa edukasyon para sa anak niya, kinikilala na ang pagkakataong dating dineni ay dapat ngayon protektahan ng tapat. Tahimik na nakinig ang katulong, tinimbang ang sakit laban sa posibilidad, hindi sigurado kung babalik pa ang tiwala pagkatapos ng malalim na kahihiyan. Lumapit ang batang babae sa tabi niya, hinawakan ng mahina ang kamay, nagpapaalala na ang tapang ay nagbago na ng maraming puso ngayon. Tahimik na nanood ang mga saksi, naunawaan na minsan ang hustisya ay lumilitaw bilang pag-aayos, hindi paghihiganti na hinihingi ng nasugatang yabang lamang. Sa wakas, malambot na nagsalita ang katulong, sinabing mas mahalaga ang dignidad kaysa pera, ngunit ang pananagutan ay nagpapatunay na mabubuo muli ang respeto ng dahan-dahan. Tinanggap niya ang bayad hindi bilang limos kundi bilang pagkilala sa paggawa, sakripisyo, at katauhan na matagal nang binabaliwala ng lipunan. Formal na nilagdaan ng negosyante ang kasunduan sa publiko, isinusuko ang kontrol sa katotohanan, isang sandali na hindi na mabibili ng yaman. Ipagpatuloy ng hukom ang pagdinig, naghahanda na isara ang kaso ng may katarungan na hugis ng katapatan na inihayag sa pamamagitan ng matapang na testimonya. Umiti ng mahina ang bata, pinalitan ng ginhawa ang takot, alam na ang awa ang gumabay sa mga desisyon na mas malakas kaysa katayuan o impluensya ngayon. Ngunit may huling sandali pa na naghihintay kung saan ang pagpapatawad at pag-unawa ang magdedesisyon kung paano talaga maaalala ang kwentong ito. Tahimik na naghintay ang korte habang lumapit ang katulong, pinalitan ng lakas ang takot na dating humawak sa kanyang boses sa katahimikan. Tumingin siya ng kalmado sa negosyante, hindi may galit, kundi may dignidad na hugis ng mga taon ng hindi nakikitang sakripisyo at pasensya. Malambot ngunit matatag ang kanyang boses, sinasabi, nagsisimula ang pagpapatawad kung saan tinatanggap ang katotohanan at tunay na naibalik ang respeto ng buong tapat. Nagsalita siya tungkol sa sakit na dala-dala ng tahimik, ngunit pati na rin sa pag-asa na ang pagbabago ay makakaprotekta sa iba mula sa katulad na kawalan ng hustisya sa hinaharap. Nakinig ang negosyante nang nakayuko ang ulo, naunawaan na ang paumanhin ay maisay-say lamang kapag naging pangmatagalan ang kababaang loob bilang araw-araw na pag-ugali. Pinanood ng batang babae nang mailuha sa mata, nakikita ang awa na mas malakas kaysa sama ng loob, isang aral na hindi kayang turuan ng anumang yaman. Damang-dama ng mga saksi ang emosyon, kinikilala ang katauhan na lumitaw ng magkasama ang tapang at awa ng walang yabang o takot. Buong tinanggap ng katulong ang paumanhin, hindi nakakalimot sa nakaraan, ngunit pinili ang paghilom kaysa sama ng loob para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kumalat ng tahimik ang ginhawa sa buong silid habang natunaw ang tensyon, tungo sa respeto sa lakas na hindi nangangailangan ng pagkilala noon pa. Kinilala ng publiko ng hukom ang kanyang biyaya, pinagtitibay na ang dignidad na ipinagtanggol sa pamamagitan ng katotohanan ay naging halimbawa para sa lipunan na sundin palagi. Nangako ng bukas ang negosyante ng patuloy na suporta, hindi bilang limos, kundi bilang responsibilidad na tinamo sa pamamagitan ng pananagutan at tapat na pagbabago. Sa sandaling iyon, natapos ng pagpapatawad ang paglalakbay. Ngunit ang epekto nito ay patuloy na hubog sa mga buhay lampas sa araw na iyon sa korte. Tahimik na ipinahayag ng hukom ang huling hatol, idineklara na inosente ang katulong, na ibalik ang kanyang dangal sa harap ng batas at lipunan ng sama-sama. Dahan-dahang tumaas ang palakpakan, hindi malakas, ngunit taos puso. Isang bihirang tunog ng respeto na inialay sa isang dating binabaliwala ng lahat. Tahimik na nagpasalamat ang negosyante sa kanyang anak na babae, inamin na ang kanyang tapang ay nagligtas sa kanya mula sa pagiging bilanggo ng sariling yabang magpakailanman. Yumakap ng mainit ang batang babae sa katulong, pinatunayan na ang awa ay makakakonekta ng mga puso lampas sa klase, yaman at distansya sa lipunan palagi. Sa labas ng korte, iba ang pakiramdam ng sikat ng araw, na parang ang katotohanan mismo ang nag-alis ng bigat na dala-dala ng tahimik ng maraming kaluluwa. Lumakad pasulong ang katulong ng may bagong dignidad. Hindi na invisible, ang kanyang lakas ay kinilala at pinarangalan na ng lahat ng saksi. Mabilis na kumalat ang balita ng sandaling iyon, nagpapaalala sa mga tao saan man na ang katauhan ang dapat maggabay sa hatol bago magsalita ang mga pag-aakala. Nagsimula ang negosyante ng mga bagong inisyatibo para sa patas na trato sa mga manggagawa. Determinadong gawing makabuluhang pagbabago sa lipunan ang pagsisisi.
Bumalik ang katulong sa bahay sa kanyang anak ng may payapang puso. Dala-dala hindi lamang pera, kundi na ibalik na respeto at bagong pag-asa. Natuto ang batang babae na ang pagtayo para sa katotohanan ay nangangailangan ng tapang. Ngunit isang boses ay makakapagbago ng resulta lampas sa inaasahan magpakailanman. Naalala ng mga dating humatol ang araw na ito. Napagtanto na ang dignidad na dineni sa isang tao ay nagpapahina ng hustisya para sa lahat ng tahimik. At kaya ang kwento ng kahihiyan ay naging pagtubos. Nagtuturo na ang awa na isinasagawa araw-araw ay bumubuo ng legacy na mas malakas kaysa yaman.